Play na natin. Saan mo una na-discover? Ikaw ba lumapit o ikaw ang nilapitan? Una po is nakilala ko lang po sila through online. Then, nagpapa-order Anong online platform to? sa mga binibenta po I namin. mean like TikTok ba? Facebook po. So, Yes ano po. yung mga Facebook marketplace? Yes po. Tapos itong nirereklamo natin, itong influencer Trixie Joy Duran. Ano ba niya? Influencer siya sa YouTube? Ayun po TikTok? yung sabi niya is nagaan din po siya sa TikTok. Then, sumasahod din po siya doon. Sa TikTok? Opo, ayun po Okay. yung... Natingnan mo ba yung TikTok niya? Hindi po eh. Hindi ko okay na po sige. siya sinek. So, paano? Okay. So, bigyan ko lang kayo ng context. Ano ba yung pinag-uusapan nila? So, yung nakikita nyo, yung tatlong nagre-reklamo doon, yung nakaupo, nagre-reklamo yan sa isang seller dahil may pinagawa sila or binibiling item, which is yung Barbara Top, na nag-down payment sila, payment first, na ibigay na nila yung kabuuang bayad, hindi dumating sa kanila yung produkto. So, yun yung pinag-uusapan nila. And base sa pakikinig ko, isa sa mga sinabi ni seller sa kanila para lubos silang magtiwala, isa itong online influencer. O isang, hindi ko alam kung ano yung pagkakasabi sa kanila, pero yun yung pagkakaintindi ko. Sabi raw nung seller sa kanila, or isa sa mga pagkakaunawa nila, si seller is isang influencer. Kaya ngayon yung title, nagoyo sila ng influencer. Kasi sa mga hindi po nakakalam, sa social media po, Facebook, YouTube, Instagram, o kahit anong parte ng social media, meron po tayong tinatawag dyan, visibility is credibility. So, ibig sabihin, kung madalas ka makita, like mga influencer, most likely yung mga tao magtitiwala sa'yo. Siguro yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nabanggit dito na influencer yung tao. Dahil nga, pag influencer ka, maraming magtitiwala sa'yo ng mga viewers mo na kahit anong posible mong ibenta, baka bilhin ng mga viewers mo. Yun nga lang, nagkaroon dito ng problema. And syempre, tuloy natin yung usapan nila para malaman natin yung buong kwento. Kung nga nagsimula, nilapitan ka o ikaw lumapit? Nakilala ko po yung admin niya. Tapos, sabi niya po is, meron din po silang Barbara na crop top. Then, 39 each po yung bigay sa akin. 39 pesos? Yes po, in-offer po. Okay. So, nabanggit na yung pinag-uusapan nila o yung isa sa mga nirereklamo nila, yung sa Barbara crop top, na nagkakalaga ng 39 pesos lang. 39 pesos. Ikaw, natahi mo rin yun. Ano masasabi mo rin sa 39 pesos? Ang baba. Oo. Yun yung tingin kong isa sa mga problema rito. Na hindi man lang nila inaral sana. Hindi ko naman sinisisi yung mga buyers. Kasi hindi naman lahat ng buyers is may idea sa production. Kaya lang bilang ako, bilang opinion ko, bilang mananahe, Barbara Top, matagal po gawin yan. Hindi po sulit yung 39 pesos sa isang 39 pesos na value para dun sa produkto na yun. Matagal siya gawin. And ang kaganda naman sa Barbara Top, ano siya, kahit sabihin mong matagal siya gawin, maganda naman yung design. Kumbaga yung magsusuot, masasatisfied naman. Yun nga lang, isa sa mga tinitingnan kong dahilan kung bakit sila naloko rito, is yung nasilaw sila dun sa pricing. Kasi nga, isipin nyo, Barbara Top, matagal tahiin, sikat, trending, tapos 39 pesos. Sigurado to, itong mga batang to, kasi kung makikita nyo, mga bata pa sila, parang mga 20s, nasa 20s lang sila. Magagaling na seller to. Siguro, sa puhunan na 39 pesos, may bebenta nila to, estimated, baka madoble nila. Halimbawa, mabenta nila ng 70 to 100 pesos o higit pa. Baka kaya pumatol sila dun sa 39 pesos na payment first na walang kasiguraduhan kung makakarating ba sa kanila yung gawa. Pero syempre, bago tayo mapunta sa konklusyon na yan, panoorin ulit natin. Yun sa akin. Then, minessage ko po mismo yung owner. Doon po kami nagkaroon ng first transaction na po. Tapos, Pag sinabi mo mismong owner, itong si Trixie Joy yes ito. po. Siya na po yung nakatrans ako. Hindi ko na po kinausap yung admin. Then, na po kami. Naging okay po. In-stock ko po siya. May store po siya. Kaya po, paniwalang-paniwala po kaming lahat. Nung stinok mo na may store siya, saan mo stinok yan? Online pa rin? Online din. Saan? Facebook? Opo. Tapos, sige. may mga nagwo-walk-in din pong mga buyer na ibang niya din. Ano walk-in? Meron siyang physical store? Yes po, physical Yung physical store po. store napuntahan mo? Hindi po. Pero malaman na may nag-walk-in? Yun po yung inaano niya po sa GC. At okay. sasabihin niya po, ready to pick up na yung items mo, ganito, ganyan. Tapos, Okay. Cut ko lang ng konti, no? Kasi may mga magagandang punto rito. Kagaya nitong nagre-reklamo, in-stock niya yung seller bago siya nagtiwala. Which is tama yun, no? Lalo na kung malaki-laki yung halaga nung bibilin mong produkto, kung payment first, may karapatan ka naman i-stock o i-check man lang yung credibility nung seller. Halimbawa, ayon sa kanya, nakita niya na may physical store, may mga walk-in clients, may mga other clients, may mga dating kliyente na patunay na yung seller na binibilan niya is legit. Hindi lang natin alam kung bakit sa kanila ay sumablay. And
lagi ko ang sinasabi to, lalong-lalo na sa mga bumibili through online, huwag kayong mahihiya na magpa-legit check dun sa seller na pagkukunan nyo ng item. Kasi pera nyo yan eh. Pinagkaingatan nyo po yung ipunin, di ba? Ipupuhunan nyo pa. Tapos, ibibigay nyo lang kung kani-kanino na walang kasiguraduhan. Kita nyo tong mga batang to nag-check na kung legit yung tao. May nagwo-walk-in, ibig sabihin may physical store. May mga proof of legitimacy, may GC. Kumbaga halos lahat na ng proof na legit yung seller, natignan na nila, nagkaroon pa ng problema. What more kung hindi ka man lang nag-check sa seller? Ano pa kayang possible na mangyari? So bago tayo bumili sa online, tama yung ginagawa nila, mag-check. And syempre, tingnan natin yung karukong pa ng kwento kung bakit kahit nag-check na siya through online, nakita niya naman na legit, parang naloko pa sila. So tingnan natin kung anong naging problema. Tapos hanggang sa nakuha niya na po yung loob namin, hindi lang po ako, dami pa po namin. Okay. Kuha niya po yung loob namin, tapos hanggang sa nag-down na po kami, 50K, 20, 19. Yung 50K, kailan mo binigay yon? Mga anong buwan? Nung November po. November. Tapos kailan mo sinunod yung 20? 20K? Opo. Kinabukasan lang din po. Yes po. Ba't magkakahiwalay at sunod-sunod? Hindi isahan o ano? Hindi po, kasi po yung limit po ng GCash hanggang 50,000 lang po talaga siya. So, ang plano mo talagang sana ilabas is, ang ilabas mo 206,000? Yes po, 260. Ilang bigay yan? Mga apat? Mga apat po, ganun. Talagang requirement niya, ilabas mo yung 206,000 lahat Yes po. bago niya i-deliver or Yes i-release yung goods mo. Opo, payment first po kasi yung policy niya. Then sumunod lang din po talaga kami. Medyo malaki pala pinag-uusapan dito, 200,000 kasi kay ma'am, isa pa lang siya, ang dami nagrereklamo yung nagsasalita, sa kanya pa lang na mag-isa, nakuha na is 200,000 plus, no? So, medyo malaki. And ayon sa kanya, ang patakaran ni seller is payment first. 'Di ba? Sa akin kasi, as a seller din na nagbebenta through online, walang problema kung payment first. So long as kaya ipakita yung proof of legitimacy nung seller. Halimbawa ako, may mga nagpapabili sa akin ng makina, payment first sila. Binibigyan ko naman na assurance yung mga nagpapabili sa akin na legit ito. Ginagawan ko ng paraan iyon na halimbawa magka-video call kami habang chine-check yung makina, sineset yung mga makina sa mga nagpapabili sa akin, papadala sila ng malaking halaga, ibinabayad ko rin sa tindahan. So parang kung ikaw yung seller, ipapakita mo lang sa mga buyer na safe yung pera nila. And usual naman talaga, lalo na sa mga legit seller, is payment first. Alam ko halos karaniwan is payment first Kaya nga, pabor sa buyer lagi pagka COD. Yun nga lang, since nag-check na si ma'am na legit naman yung tindahan, and also nag-check naman yung iba rito na legit naman yung binilan nila, ang pinagtataka ko lang is bakit itong binilan nila is hindi pa na-provide yung kanilang mga item. And syempre, malalaman natin yung pag tinuloy natin yung kwento. No? So, tuloy tayo. Tapos po, nangako po siya ng magre-release siya ng ganto ganyan kasi sa December 8 po yung pinakalas niyang pangako. Ang una po sabi ko, tinanong ko siya kung kailan po yung release niya. Sabi niya, next week. So, nag-antay po kami, nag-expect po kami lahat ng buyer na next week. Ang una niya pong reason is namatay daw po yung lola niya. Tapos kaisa-isahang apo lang din po siya. Tapos, naintindihan ko po yun. Sabi ko ako na magpapaliwanag sa buyer ko. So dito, isa sa mga pinag-uusapan nila is yung deadline, si Judith. Kalaban ng mga mananahihan si Judith. Yung due date kasi, lagi ko pinapaliwanag yan pagka nasa question and answer portion tayo ng live, na kung isa kang mananahi or patahian, dapat may idea ka or kabisado mo yung kakayahan ng patahian mo. May idea ka kung gaano katagal mo kaya tapusin yung produkto. And syempre, hindi mo pwedeng ibigay na eksaktong oras yan. Halimbawa, mami, di ba? May umorder sa atin dati. Di ba pag may umorder sa atin, halimbawa, Sir Mel, order ako sa inyo 500 pieces. Nagbibigay ng deadline yun. Halimbawa, December 1, umorder sa amin ng 500 pieces na t-shirt. Kung sa palagay ko yung 500 pieces, kaya ko tapusin within 5 days yung t-shirt, hindi ko pwedeng sabihin kay buyer na within 5 days, kaya ko tapusin yan. Hindi pwede. Kahit sabihin mong kaya. Bakit? Kasi nga po, sa production, may mga hindi inaasang pangyayari dyan. Kaya dapat, magkakaroon ka dapat ng pagbibigay ng allowance sa mga nagiging buyer mo. Like for example, kabisado mo yung kakayahan ng patahian mo, alam mong 5 days, kaya nyo siya tapusin, yung 500 pieces. Hindi pwedeng 5 days sabihin mo kay client. Sasabihin mo kay client is, mag-allowance ka, maganda 3 days to 1 week Hindi 5 days, kundi sasabihin mo, oy client, kaya ko tapusin yung 500 pieces mo, mga 7 to 10 days. So, kung December 1 ka o-order, pick upin mo sa akin yan December 10 na. So, para 10 days, medyo mahaba-haba yung palugit. Just in case magkaroon ng problema, like for example, nasira yung makina ng madaling araw.
marunong ka gumawa, wala kang mabili ng pyesa, may allowance. Yun yung mga unnecessarily problem na hindi mo naman inaasahang nangyayari. Na matutugunan mo kung mayroon kang karagdagang allowance pagka nagkakaroon na ng bigayan ng due date. So, wag po ninyong i-eksakto. Kung kaya nyo po ng 5 araw, magpalugit po kayo 3 hanggang another 5 days pa. Kasi ang client naman po, once na pumayag sa due date yan at na-release mo ng mas maaga, matutuwa yan. Halimbawa, usapan nyo, nag-umpisa yung deal December 1. Tapos usapan nyo matatapos December 10. Na-estimate mo na December 5, tapos mo na. Kung maibigay mo kay client yan before, on or before, mas maganda before before December 10, matutuwa si client kasi advance mo may bibigay sa kanya. Ngayon, just in case lumagpas ka sa December 10, paano kung si client December 11 gagamitin na? 'Di ba? Hindi po pwede 'yun. So, kailangan talaga bilang may patahian or bilang may sariling production, dapat kabisado mo yung kakayahan ng patahian. Maglalagay ka ng allowance. May mga pagkakataon po na kasi may kasabihan kaming mga mananahi na ang gipit, ang mananahing gipit sa rush kumakapit. Oh, kasi legit to. Legit to. Pagka medyo halimbawa paparating na yung bayarin mo, may biglang nagpatahi sa'yo, may deadline na ilang araw lang, tatanggapin mo para matapos, para pagkatapos mo kikita ka. Kaya lang, ano po yun, medyo risky. Kung tingin mo naman kaya mo i-survive yun at talagang walang makuhang gawa, pwede subukan. Pero para sa akin, mas maganda pa rin na magkakaroon ng allowance yung due date. Ano masasabi mo ron, partner? Okay. Yan. So tuloy natin yung kanilang usapan kasi baka may mga hindi pa tayo alam. Princess, ikaw magkano nakuha sa'yo? Bali, 16,250 lang naman po yung sa 16,250. Yung sa'yo? 245,000 po. Ito, malaki-laking amount ito, 206, 245. Ano to, sarili nyo lang? May kabakas kayo? Ang masakla po is sa mismong buyer po namin yung pera. Ngayon po, kami po naibenta nyo na. Yes po. Kumbaga, tapos dapat kukunin nyo na lang, parang nagmi-middleman kayo. Line up po kasi yung nangyari. Mahirap. Ganun din yung sitwasyon mo. So, yung ipinadala mo kay Trixie na 245,000, galing na yan sa mga buyer mo. Yes po. Tapos kayo na ang hinahabol ngayon. Yes po. Ayun. May aso kami rito. So, yung isa sa mga problema po yan. Huwag niyong kukunin ng full payment ng mga buyers ninyo. Malalagay po kayo sa alanganin. Tulad po nila, although hindi naman sila yung may kasalanan dito, kumuha sila ng full payment sa mga buyers nila. Then yung pera ng mga buyers nila, yun yung ikinuha nila ng supply dun sa seller na nirereklamo nila. Kaya yung pera ng mga buyers nila, na ipasa nila lahat dun kay seller, hindi dumating yung yari, sila yung naputukan ngayon. Sila yung tinamaan ngayon kasi marami silang kausap eh. Halimbawa, yung isang seller na may binanggit, yung isang nagrereklamo dito, binanggit na ang pera niya, 200,000 plus eh. Medyo malaki. So halimbawa, iba't ibang buyers yun, na nakunan niya ng pera, tapos ibinayad niya kay seller, walang dumating na item, marami siyang kakausapin doon, maraming magrereklamo sa kanya doon. So para sa akin kasi, pagka kukuha kayo ng down payment, most likely 50% lang eh. Bago nyo halimbawa, magpapatahi po kayo sa akin or bibili po kayo sa akin, hanggat wala pa yung item, hindi ko pa may papadala sa inyo. Normal po yung payment first. Pero kung line up or by order, tatanggapin kita 50% down payment lang, more or less. 50%, then pagka ipapadala ko na sa yung produkto, nandyan na yung item, saka mo kukunin yung full payment. Para hindi ka maipit ng gusto dun sa ibinayad sa yung pera. Kasi dito nakikita ko nagkaipitan na, parang nagkapasa-pasa. Halimbawa, kayo yung seller, kayo yung ng scam, sa inyo ako bumili. Wala akong pambili. Umuha ako doon sa buyer ko. Siya yung buyer ko, nagbayad sa akin, binayad ko sa inyo. Parang ganun yung nangyari. And since nagkapatong-patong na yung problema dito, ang hirap na habulin eh. 'Di ba? Kasi nga, although hindi ko naman sinisisi itong mga nagrereklamo, kaya lang, lesson learned na rin to sa susunod. Wag nyong tanggapin kaagad yung full payment. Pero maganda yung diskarte nila. Hindi ko sinasabing pangit yung diskarte nila. Kasi may mga pagkakataon talaga na wala tayong puhunan. Diskarte lang meron tayo. Itong mga batang to, bilib ako sa diskarte. And kaya lang, since nagkaroon ng problema, sila yung naapektuhan ng lubos. Parang ang mangyayari nito, kahit sabihin mong hindi sila yung ng scam, baka mahirapan na yung mga possible buyers nila na magtiwala ulit sa kanila. Halimbawa, mga buyers nila, hindi nila nabigyan ng tutulog ka na ba? Sige, matulog ka. Hindi nila, sige, ako na mag-redaction video. Hindi nila saway mo muna si Wiswis. Hindi, yung mga buyers nila, hindi nila natugunan sa itong transaction na ito. Maaring sa mga susunod pa, wala na magtiwala sa kanila. Sayang. Di ba? So, ayun, tuloy natin yung kwento, no? Yung phone number niya? Meron po. Yun, hindi niya natatawagan? Nag-ring lang po siya. Hindi po namin,
Wala po. Sinasagot at hindi Yes po. nagtitinda talaga kayo? Yes po, years now po. Years na, ano yan, mga sa bazaar? Online O din. online din. po. So, you've had transactions before sa mga ibang seller na nakasanayan nyo na. Yes po. Ganun ba talaga? Nalabas muna ng pera bago nyo makuha Opo, kasi bibili yung ibang supplier din po kasi bibili din po ng tela muna. Kasi basta line up. Sabi po kasi sa amin, direct patahian siya, kaya Sabi niya siya mismo nag-manufacture. Yes po. direct Ayan. patahian daw po. Ang dami Nagpasend daw siya po. ng proof. Pero yung mga proof na sinasend sa amin is parang kinuha lang sa Alam nyo, ito yung isa sa mga problema. Pag nasabing direct patahian kasi, ang akala na nung iba, nakasanayan, na mura yung nagiging, mura yung nagiging production value ng item. Di ba? Isipin nyo, since yung seller na ng loko sa kanila, ang sabi, Barbara Top, 39 pesos. Direct patahian, hindi naman pala. Yun yung nagiging problema rito. And sabi ko nga kanina, sa unahan ng video, hindi mo naman kailangan magkaroon ng sariling production kaagad-agad. Mas maganda kung meron, pero hindi mo kailangan magkaroon kaagad-agad. At least lang malaman mo, magkaroon ka ng idea how it works. Kasi dun pa lang, makikita mo na if it's too good to be true, it's not true. Isipin nyo eto Barbara Top. Including po ako tumahin yan. 39 pesos. Isipin nyo, 39 pesos Bibili kang tela. Ito simple logic bibili kang tela. Magbabayad ka sa cutter, magbabayad ka sa mananahe. Kung mass production yan, may trimmer. And also dapat merong QC. Yan, dito camera, may QC. So ulitin ko sigurado yan mass production. Bibili ka ng tela, magpapatabas ka, magpapatahi ka sa mananahe. Kailangan may trimmer dahil marami. Siyempre may quality control, may QC. So 5 po yan. Isipin nyo 5 yung pagdadaanan ng production, 5 puhunan yan. Tela, di ba? Na kung iisipin mo, yung 39 pesos, baka hindi sumapat doon sa 5 pagdadaanan na yun. Meron pa yan other expenses. Hindi pa lahat yan. May packaging pa yan. Kung may pwesto, magtitinda pa yan. May tindera. May bayad sa pwesto. So, ang point ko lang, para lang din po may idea kayo sa mga hindi pa ho nakaka-experience na magkaroon ng sariling production. Basta ho ang gawa is medyo komplikado. Matagal ho tahiin. Mahaba ho ang production time. Tumataas po ang production value niyan. Pag mahaba po ang production time ng isang item, mas mataas po ang nagiging production value niyan. Kaya sabi ko nga kanina, if it's too good to be true, it's not true. Isipin nyo 39 pesos na halaga nung produkto na yan. Yung Barbara Top. Isa po ako sa nakatahi niyan. Matagal po gawin. Magkano babayad doon sa mananahe? Magkano puhunan nun sa tela? Pabalon pa yun. Diba? Siyempre yung seller na yun, kung wala siya talagang patahian, ibinebenta niya sa inyo 39 pesos. Di isipin nyo magkano yung kailangan niyang puhunan para doon. Dapat yun, below 39. Wala namang seller na nagbenta, 39 pesos kuha niya, 39 pesos din ang pasa. Ang nagiging problema po kasi dito, ang nagiging mindset o ang nagiging pagtingin na, especially yung ibang reseller, na pag direct patahian, mababa talaga yung kuha. Pero sa totoo lang, kung napasok po kayo as mananahe, bilang ako napasok na mananahe, sa mga patahian na medyo mababa yung value ng item, sabihin natin may nagbebenta 35, 50, ang mga mananahi po ang lubos na apektado dyan. Napakaliit po ng kinikita ng mananahe dahil sa napakaliit na bayad. And syempre, bilang mananahe, gusto mo kumita, maliit yung bayad, paspasan yung trabaho. Doon papasok yung dami ng reject. Kasi nga, gustong kumita ng mananahe, maliit yung bayad, babawiin sa volume o dami, papaspasan. And hindi naman sinasadya ng mananahe yun na dumami yung reject niya. Talaga lang, mas nangingibabaw yung pagkita. Kasi nga, di ba? Isipin nyo, kumbaga yung cost of living ngayon, yung mga bilihin ngayon, ang mamahal na. So yung mga mananahe, papaspasan yung trabaho para mas kumita. Magkakaroon ng pagdami ng reject. And syempre, yung nagpapatahi, hindi naman pwedeng sita ng sita ron sa mananahe na, uy, bakit ma-reject ka? Paano kung sabihin ng mananahe, mababayad mo di ba? So, domino effect na yan. Ang pinaka-main cost niyan, o yung pinagmulan, yung sobrang baba nung produktong ibinebenta. Kasi, hindi mo masisi rin na nagpapatahi. Hindi ko sila masisi, kasi isa rin ako sa mga nagpatahi Sisisihin mo ba yung nagpapatahi na mababa, although kasalanan talaga na nagpapatahi, mababa yung bayad sa mananahe, wala naman silang pagkukunan dahil mababa nga yung bentahan. Pero, mapabalik pa rin tayo na hindi naman obligasyon ng mananahe na maapektuhan ako. Halimbawa, ako yung mananahe, hindi ko obligasyon na maapektuhan ako sa pagbenta mo ng mababa sa produkto mo. Obligasyon mo yan bilang seller. Ikaw yung magbenta ng tama sa produkto mo. Bilang ako mananahe, ibibigay ko ng maayos yung tahi ko, ibibigay ko ng magandang quality, pasawuri mo ako ng tama.
And syempre, medyo nalalayo na tayo, balik tayo doon sa kwento nung istorya ng pang-i-scam dito. No? Ayan, basahin ko lang yung ano ni Sir Gary, ha? Kung yung 5 employee, tigli 5 piso, bawat isang piraso, 25 pesos na. Tapos sinulid tela, kuryente at ibang expenses pa 19 pesos. Walang kikitain yun, sure yun. Paluwal pa yun. Ayan. Tuloy natin yung kwento, no? Kasi magandang topic to dahil nga nakarating na sa RTIA, 'di ba? Oo, sikat kasi talaga tong top na to sa mga hindi nakakaalam. Sa iba, nakaupik na lang sa online. Nahanap nyo na rin yung nakaupik niya. Kasi nag po sa amin yung sa mga mismong owners mo. Okay. Si Joy, medyo marami-rami dito nagre-reklamo. Merong 8 tao dito na nagre-reklamo dahil dun sa transaction. Isa ka raw na influencer? Tama ba yun ang ano mo? Uy, eto na. Na-interview pala nila yung seller na tinuturong scammer. So, pakinggan natin naman yung kumbaga pakinggan naman natin yung side ni seller. Kasi nakipapakinggan natin kanina is yung side ng mga buyers. Press release mo sa kanila? Hindi po. Pero ano ka? May TikTok account ka? Yes po. Tapos, saan ka ba nagbebenta? Sa Facebook? Sa TikTok? Sa online po, online. Anong Online store po ako, tapos nawala na yung pag-post nila sa akin. Anong pag-post? Anong nawala? Opo, pinost nila ako social media, araw-araw po yun. Tapos Okay. may dead click pa. O sige, Trixie Joy. Ganito narinig mo ba yung mga kwento nila muna? Nung bago natin kunin yung panic mo, narinig mo yung panic nila? Wala po. Pero alam mo kung bakit nandito sila? Yes po. O sige, pagbibigyan kita, ano ba ang nangyari? Bakit halos mahigit kalahating milyon na ang pumasok sa'yo pero hindi nakuha ng iba't ibang mga buyer mo yung goods na sinabi mong binibenta mo? Anong nangyari? Sila na ang hinahabol ngayon. So gusto kong makuha ang panic mo. Para patan mo namang magsalita. Ganito po kasi yun, ma'am. Naghanap po ako ng tela kasi yung first na supplier ko na nilapitan ko po is nagmahal po yung ano nila, yung sa barbala nila kasi mahal daw yung tela. Kaya nagpa-line up ako, yung picture na kinuha ko doon, magpa-line up sana ako doon. Hindi na lang ako tumuloy kasi dancing ako. Pumunta kami ng Taytay para ako na lang bumili ng tela tapos nagplan ako na ipapatahi ko na lang. Tapos sa umpisa nung paliwanag dito ni Ma'am, anong pangalan nito? Ni Ma'am Trixie, itong seller na nirereklamo. Parang nabanggit niya na mayroon siyang physical store na nawala yung physical store niya dahil pinost daw siya nitong mga nagrereklamo. Kasi usual yan nangyayari sa social media. Halimbawa, Sir Gary Pailan, hindi mo na ibigay yung pinapatahi ko. Meron akong pera sa'yo, wala pa yung item. Popost na kita sa social media. Ganun yung nangyayari. Parang ganun yung ginawa nila. So ngayon, si seller is naapektuhan ng gusto. Ultimo yung legit na store niya o yung physical store, parang yun yung sinasabi niya na wala yung physical store, baka wala na nagtiwala kasi nga na-post na siya as scammer. Pero sa kabilang banda, hindi mo masisi itong mga nag-post sa kanya as scammer. Isipin mo kung nakikinig ka kanina pa, hundreds of thousand yung pinag-uusapan dito. May nakakuha ng 15, 40, 200 plus thousand, di ba? Ang laki. Halos kalahating milyon nga, sabi ni attorney dito. No? Kalahating milyon na yung nakuwang pera, wala pang bumabalik na item. And dun papasok yung yung sabi ko nga sa inyo, kung usapang social media, may mga risk kasi yan. Kahit sabihin mo 200 plus na yung nagawa mong magagandang transaction, isang beses ka lang talaga magkakamali, apektado lahat. Kaya sobrang pag-ingat po ng iba't ibang mga seller, especially ako na content creator din, di ba? At tingin ko, halos lahat naman ganun. Mag-ingat po kayo, lalo na kung isa kayong influencer sa social media, pag-ingatan po lahat ng mga moves, galaw, kasi sabi ko nga, kahit na anong booty mo, kahit anong mga magagandang transaction mo, isang beses ka lang magkamali, lalo na yung ganito ha, hindi lang to isang beses to, pero one time, big time, isipin nyo, hundreds of thousand pinag-uusapan. Kaya talagang naapektuhan yung ano niya. And syempre, tuloy natin yung pagpapaliwanag ni Ma'am Trixie. may kausap na ako noon na supplier para December 8 yung release ng tahian. Pero hindi pa December 8, pinost na nila ako na ganyan, nag-break na sila. Pero, Trixie, ano ba ang pinangako mo? Kasi November pa lang, nasa iyo na yung pera, di ba? Ano ba ang pinangako mo sa kanila? December 8 ba ang pinangako niya sa inyo? December 8 po, tapos ang sabi niya Nabihan po, ko po sila na December 8, may kausap na kasi ako ng supplier noon, kaya sa first supplier ko po, hindi po ako nagpa-line up kasi mahal po sobra, nagtaas po ang price nila. Kaya yung kinausap ko po na second supplier, na nakita ko po sa Facebook, supplier ko din po noon pa, is magpatahi na lang ako sa kanila, ganon. Tapos December 8, makukuha ko na yung Barbara. Okay, sige. Tapos, Sandali lang, Trixie Joy, sinabihan ko po sila, hindi po sila papayag na December 8 pa kasi sobra na din sa date na inano ko sa kanila. Kaya, meron yung iba, hindi ko po ma-blame yung iba na magagalit sa akin, ganon, yung hindi na makapag-antay. Siyempre kasi meron din silang buyer. Kung ikaw may buyer na nagre-reklamo sa'yo, may buyer din na nagre-reklamo sa kanila. Ano bang pinangako niya sa'yo yung petsa, December 8? dapat November. Kay Ashley, mga November pa. Yes po, November Sa'yo, po. Princess. Sa akin po kasi,
Anong petsa ang sabi Wala ko po sa'yo? siyang sinabi. Basta sabi po after 2 weeks po. O, kailan mo nilabas yung pera mo? November 13 po. November 13. So, 2 weeks niyan, end of November yon. Yes po. Sa'yo, anong pangako niya sa'yo? Ano po, yung sa cargo ko po na in-order ko sa kanya, may isang buwan na po yun na wala siyang Hindi, anong release pangako na. niya sa'yo yung makukuha mo dapat yung mga goods mo? Noong Tapos November mabibigay- po. November din. Opo. Dito makikita natin, Ma'am Maria Sara, Sir Gary, basahin ko mamaya yung comment nyo. Dito makikita natin doon sa pinag-uusapan nila na napakahalaga talaga ng deadline kung usapang seller and also buyers. Kagaya nga ng pinapaliwanag ko sa inyo kanina, as part na magiging mananahi or magkakaroon ng patahian, dapat may idea ka kung gaano kabilis na gagawa ng patahian mo yung isang production. Tulad nito, nagka-problema sila sa deadline. Bakit? Isipin mo, November pa raw yung usapan na i-release yung item. December 8 na wala pa. So, syempre, itong mga buyer, hindi mo masisi. Ang tagal na. 'Di ba? Ilang linggo na lagpas sa due date. Yun yung sinasabi ko na kailangan ikaw bilang seller, patahian or may patahian or mananahi, kabisado mo yung kakayahan ng patahian. Kasi, halimbawa, tatanggap po kayo ng order. Kung kaya nyo ng 10 days yung order, hindi nyo po pwedeng sabihin sa mga buyers ninyo na 10 days kaya ko tapusin yan. Dapat may allowance talaga. 3 to 5 days. Maganda nga 1 week. Para sa yung allowance, yun yung mga necessarily problem. Halimbawa, nasiraan ka ng makina, may mananahi ka, nagkasakit, hindi inaasahan yan na matutugunan mo dun sa mga dinagdag mong daily allowance. Kasi, halimbawa, 10 days usapan nyo, 10 days kaya nyo tapusin. Sinabi mo, 10 days kaya ko tapusin yan. Eh, paano kung sa ika-10 araw matatapos mo na lahat yung gawa, biglang nasira yung makina, madaling araw. Although marunong ka gumawa, may mabibili ka bang pyesa na madaling araw? Wala. Hindi mo matatapos yun kasi sira nga yung makina. Yan yung mga problemang dapat matutugunan kung may extend na days man lang yung allowance o yung due date. Pero dito kay ma'am, hindi na applicable yung ganun eh. Bakit? Kasi November usapan, natapos na yung November, December 8 na, 1 week to 2 weeks na yung nakalipas. Hindi niya pa hindi niya pa nailalabas yung item. So may problema na sa kanya. Tingin ko ang problema dito kay Ma'am Trixie is wala, yun nga binanggit niya, wala sa kanya yung production. Yan yung problema pag mass production. Tapos tatanggap ka ng gawa. Hindi mo hawak yung production, hindi mo kontrolado. Kasi halimbawa po, kukuha kayo ng gawa sa akin. Halimbawa sa akin kayo umorder, 200 pieces, 300 pieces. Ako ngayon, wala akong sariling production, magpapatahi ako sa iba. Maghahanap ako ng ibang patahian. Yung patahian na yun, may sariling schedule yun. Although may deadline kaming dalawa, hindi ko kaya kontrolin yun kasi hindi akin yun. Hindi naman pwedeng punta ako ng punta doon. Hindi papayag yung patahian nun sigurado. Yun yung disadvantage ng walang sariling production. Unlike sa halimbawa sarili mo yung production, from time to time para kang doktor eh. 'Di ba alam niyo yung sa ospital, yung doktor every 1 hour, 2 hours bumabalik sa mga nakakita na kamag-anak na ospital. Oo, parang ganun din. From time to time, ikaw yung may-ari ng patahian, punta ka sa patahian every 2 hours. O kamusta na yung production natin? May pagkakamali ba? May reject ba? Kumbaga hands-on ka, madali mo matutugunan yung problema, nag-uumpisa pa lang. Kaya masusolusyonan mo kagad. Matatapos nyo kagad yung production ng may magandang quality, tapos smooth pa, tuloy-tuloy. So tuloy natin yung kwento, no? Para makapag-reaction pa tayo. Halos lahat sila November. Siguro ganun din yung mga nandoon. November din ba yung inyo? Taas nyo na lang yung kamay nyo kung November din dapat ninyo makuha yung inyo. November din daw. O November din daw. Nagtaas sila ng kamay. So November pa. Nangako ka kasi, syempre pag nangako ka sa kanila, sila rin nangako sila base sa pangako mo. Naintindihan mo yun, Trixie Joy? Opo. Oo. Ngayon, ang problema dyan, ni-restrict mo na sila, hindi ka na nila makontak. Tama ba lahat? Yes, Hindi nyo yes. na Hindi makontak. po, hindi Ano po. kontak ko pa? Nag-response po ako sa kanila araw-araw. Intindi ko po sila araw-araw. Kung tinakbuhan ko sila, wala ako ngayon. Hindi ako nag-reply. Araw-araw ko sila pinaintindi kahit sobrang below the belt na sila magsalita sa akin. Araw-araw ko silang nire-replyan. Araw-araw. Nire-replyan kayo? Hindi Ako po. O meron yatang hindi. I think kay Ashley hindi ka nire-reply. Sabi ni Princess nagre-reply siya sa'yo. Nag-reply po ako Okay. sa kanya. Nag-reply araw-araw. May kondo po kami. Trixie, Ashley? wag ka na magsinungaling. Alam mo, Trixie, grabe na yung palugit namin sa'yo. May isang nanay, yung anak niya nag-aagaw buhay. Trixie, kahit kalahati, hindi mo binigay. May anak pa, 2. Niyawa mo na ka. Binigyan ko po siya, sis. Anong binigay niya? Meron lang ako. Nagmamakawa mo sa amin yung nanay. Ano? Kasi kailangan niya po ng Yung refund. pera. Gusto niya lang ng refund. Anong sinasabi niyang nagbigay siya? Ang reply niya po sa amin, wala siyang pera. Saan napunta yung pera? Kaya po yung big question namin. Kung saan niya dinala yung ganung kalaking pera. Eh, bakit sinasabi mo, Trixie, na nagbigay ka? Anong nagbigay ang sinasabi mo? Nag-respond po ako sa kanila. Nag-refund ako sa kanila. Change item. Nag-reply. Hindi pwede ang change item. Kasi hindi yun ang... Ayun, napag-usapan yung refund, and also change item.
Okay. Well, syempre kung usapang deal yan sa pagitan ng buyers and mga seller o mga patahian, depende kung papayag si buyer. Kasi pag usapang ganyan, usual talaga ang masusunod buyer. Kasi nga, hindi ka nakatugon sa usapan eh. Halimbawa, hindi mo natapos sa deadline or wala kang naibigay na item man lang. Ang tanong ba doon is, papayag ba si buyer doon sa change item? Tingin ko, na out of option na lang si buyer, pero ang tingin kong sasabihin ni buyer dapat doon is refund. Siguro naisip nung buyer na, teka, dami na nagrereklamo dito, payag na lang ako sa change item kasi kaysa mawalan pa ako. Pero usual talaga is refund yung nangyayari dyan. Just in case man na pumayag yung buyer sa change item, tingin ko out of option na siya. Pero kung papipiliin yun siguro, na halimbawa may pera yung magbabalik naman, tingin ko refund pa rin ang pipiliin. Okay, tuloy natin yung kwento. Hindi yun kasi usapan. Hindi pwede kang mag-decide para sa kanila ng change item. Unang-una, meron silang katransaction na yung pinangako mo, yun ang ibebenta nila. Ngayon, pag change item mo, hindi naman, binibigay mo sa kanila yung pahirap o yung burden na i-change item din nila yung kausap nila. Hindi pwedeng ganun. Ngayon, yes po, alam ko po, pero pumayag po naman sila na magkipag-change item na lang. Pumayag kayo? Yung iba pong buyer sa amin. Tapos Okay. yung iba po, may ibang buyers na pumayag sa change item. Yes po. Opo. Ngayon, anong gusto nyo bang mangyari? O ngayon, para matapos to, alamin natin anong gusto mangyari nilang lahat. Ikaw, anong gusto mo, Ashley? Gusto ko po mabalik ka agad yung pera. Tapos kung hindi po talaga, gusto na po namin siyang kasuhan. Okay. So, yung Uy, mag-ingat yung mga scammer dito ng damit Oo, yung mga nanonood na scammer. Marami ako nakikita sa social media na yan. Pag nagkapatong-patong yung reklamo, tingnan nyo, mapupunta na kayo sa RTIA. Para po sa mga seller, ang pinakamahalaga po talaga, pangalan. Huwag po natin sirain yung pangalan natin. Yung pera, madali ho kitain yan once na maganda ho yung pagkakakilala sa inyo ng tao. Halimbawa po, may mga tao na may tiwala sa inyo, kahit sabihin yung mag-payment first yun magbabayad yun sa inyo, matutugunan yung kakulangan ninyo sa puhunan, makakabili kayo ng mga, tawag dito, mga materyales, di ba? Pero, kailangan, yung pangalan mo, talagang magandang-maganda sa tao. Yung tipong walang bahid ng panloloko. And, para sa akin kasi, mahirap talaga yung although pwede na wala kang puhunan na makapagbenta ng damit. Tulad ng ginagawa nila, maniningil muna sila sa client. Kukuha muna sila ng down payment, ibabayad dun sa supplier nila. Pag nakuha nila yung item, tsaka ipo-full payment. So, ibig sabihin, diskarte nila rito, nagbebenta sila na walang nilalabas na puhunan or kung meron man, konti lang. Maganda pong diskarte yun. Yung halimbawa, ito example ang ayon sa kanila, ang kuha nila sa item dapat is 39 pesos. Possible yan, binebenta nila ng doble yan. Halimbawa, binebenta nila ng 70 to 100 pesos. Maliwanag na may kita silang 30 something, 30 to 60 pesos, nasa ganun yung kita nila. So, isa sa mga ginagawa nila rito, kumukuha ng down payment. Yung down payment na yun, yun yung ibinibili ng item. Pag nakuha yung item dun sa supplier, ibibigay naman dun sa buyer nila, parang middleman. Tapos, doon nila makukuha yung tubo nila. Yun siguro yung ginagawa nila dito. Or magandang diskarte yun. Lalo na't wala kang ganong kalaking puhunan. Kasi kung makikita nyo naman yung ibang mga seller dito, or halos lahat makikita mo mga bata-bata pa talaga, madidiskarte talaga sila. Talaga lang nakatapat sila ng seller na hindi tapat. O yung natapat sila rin sa naloko sila, in short. And sa akin kasi, although maganda yung diskarte nila, mas maganda kung kahit paano may puhunan ka. Hindi ko naman gusto na mangyari yung ganyang problema. Pero, just in case, madali ibalik yung pera. Kasi, tulad niyan, nagkaroon na sila ng patong-patong na problema dyan. Nasira na lahat yung pangalan nila sa mga client. Sa online po, ang pinakamahalaga dyan, pangalan. Sabi ko nga kanina, sa 100 transaction mo na magaganda, na ilabas mo ng tama yung item, isang beses ka lang magkamali. Baka hindi ka na ulitan ng bayad. Ang tinitignan ng tao, yun yung nakakalungkot sa social media. Sa online, ang tinitingnan ng tao yung isang pagkakamali ng isang tao. Doon sila hinuhusgahan. And pag nagkamali ka ng isang beses, maaaring yung hanap buhay mo na tinaguyod mo na napakahabang taon, mabaliwala. Isipin mo, legit ka. Nagkamali ka isang beses, sabihin mo nang hindi mo sinasadya o sinadya mo, yung reputasyon mo, bagsak agad yun. Kahit sabihin mo kumikita ka ng libo-libo, maaaring hindi ka na kumita ng libo-libo pagka nasira na yung pangalan mo. So tuloy natin yung kwento nila. 206,000 sinabi mo, buong buo yun na wala ka pang nakukuha. Nag-refund po siya and nag-change items kasi pumayag So, po magkano na lang talaga ang kulang sa'yo? 159K. 159K? Yes po. Okay. So, kay Ashley, 159K na lang ang butal na hindi niya nare-recover in goods or in refund. Lucky. Kay Princess, magkano sa'yo? 12,750 pa po yung i-refund. 12,750. Oh, Asnaira, Nasa 195K po. 195,000 na lang ang kulang sa'yo. 195. Yung mga nasa online, ang gusto nyo rin ma-recover na lang na yung amount, no? O taas nyo yung kamay nyo kung gusto nyo lang talaga na ma-recover yung kulang nyo na lang. Okay, so lahat sila. Refund po sa akin, ma'am. Okay, refund. Hindi change item.
Ang may gusto ng change item, magtaas ng kamay. O ayaw nila ng change item, gusto nila refund. Kasi hindi nila nakuha sa tamang oras yung goods na gusto nila. So, dapat, ang pangako mo kasi, itong klase ng gamit na to at sa oras na yon. Kung hindi nila nakuha yon, may karapatan silang ma-recover yung refund yung binayad nila sa iyo, Trixie Joy. Ay, excuse me, ma'am. Si Ayesha po, if nag-change item na po siya sa admin ko before, Oo. na-ship na po. Lahat. Opo. At nag-change item, Ayasa? Nag-change item na po siya. At may kasunduan po kami na nag-change item na po siya. O ang stricto mo naman sa kasunduan ninyo, hindi ka rin stricto sa kasunduan yung nauna. Trixie Joy, maliban din sa kesyo sinabi mong na-send mo na at may iba kayong kasunduan, titingnan din natin kung sinunod mo yung kasunduan na yan at kung meron talaga kayong kasunduan na panibago ni Ayesa tungkol dun sa Yes, po. amount nyo. Pero yung iba, alam mo na dapat i-refund mo na sila, tama? Yes po. Okay. May lista naman po ako sa mga refund. Ay, yung listahan na yan, dapat sigurado tayo na yung listahan mo, pareho sa listahan nila. Trixie Joy, taga saan ka ba? Pagadian po. Pagadian. Opo. Tapos, Willing naman ako mag-pay, ma'am. Kaya nga ako andito eh. Willing ako mag-pay, mag-refund. Yung sa akin lang po, time lang po yung inaano ko. Kahit bigyan nila ako ng palugit ba. Kasi wala na akong store. Kung hindi nila ako pinost, ma'am, madali lang ako makapag-refund. Kaya nga ako andito eh. Willing ako mag-pay, mag-refund. Yung sa akin lang po, time lang po yung inaano ko. Kahit bigyan nila ako ng palugit ba. Kasi wala na akong store. Kung hindi nila ako pinost, ma'am, madali lang ako makapag-refund. Wala talaga ako ngayon. Binako ng konti kasi maganda yung sinabi niya. Sabi niya rito, willing naman daw siya mag-refund. Nangingi lang siya ng parang karagdagang oras. Kasi nga, since pinost daw siya nitong mga nagre-reklamo sa kanya, pinost siya through social media, nawalan siya ng store. Nawalan siya ng capability na mag-refund. Kasi nga, wala na nagtitiwala sa kanyang buyers. Yun yung naging problema niya. Tingin ko mabuting tao to si Ma'am Trixie, naipit lang siya. Gusto niya lang kumita na pasama lang. Paano ko nasabi? Kasi unang-una, kung legit na scammer to, hindi na to papa-interview dito. Baka, nagtatago na kung saan-saan. So, dito, tingin ko lang, hinaharap niya lang yung problema, ginagawan niya siguro ng solusyon. Pero, ang naging punot dulo dito, personal ko opinion to ang naging punot dulo dito kay Ma'am Trixie, yung paghangad niya sa pagkita. Bakit? Tingin ko rito kasi kay Ma'am Trixie, naipit siya dun sa kitaan. Parang, ang nangyari kasi dito, parang tingin ko baka dati nakabili na nga siya ng mas murang, anong pangalan niyang top na yan? Barbara top. Then, since parang nakampante na siya, na may supplier siya ng mura, tumanggap siya ng maraming order, kahit wala pang kasiguraduhan kung may makukuha siyang supplies. Tingin ko legit siya, yun nga lang, nung pumasok sa kanya yung pera, hindi niya na i-manage ng maayos. Baka ganito, halimbawa, tumanggap ako ng down payment, tapos nung naghahanap ako ng murang produkto, syempre 39 daw bigay niya eh. So estimated, tingin ko dapat makuha niya yung 30 pesos below. Wala siyang makuha. Doon na tumagal ng tumagal. Dahil baka akala niya is maraming nagpo-produce ng ganun, yung Barbara Top. Pinaliwanag ko yan nung nakaraang video ko, bakit sikat ang Barbara Top, walang gaano nagpo-produce, especially sa Tiangge. Pinaliwanag ko yan. So mamaya, tackle natin yan. Tingin ko doon siya naipit. Kumuha ng down payment, hanggang sa dumating yung point na hanap ng mura, wala siyang makitaan. Kaya ngayon, siya yung naipit. Kasi nasa kanya na yung pera. Wala siyang nailabas na yari. Ang pera pa naman, tandaan nyo lagi. Pag nakatanggap kayo ng pera, especially sa mga transaction, usual yan, na nagagastos din kung saan-saan. Hindi ko naman sinasabing sinadyangan niyang gastusin. Kasi may other expenses din yan eh. Halimbawa, sabi niya, bumiyay siya ng Taytay. Siyempre, siya niya kinuha yung panggastos niya ron. Pagadian City pa. Hindi gumastos siya, kumuha siya ng pera dun sa down payment, nabawasan. Di ba? Tingin ko kasi, pagka ganitong maramihan na, wag na kayong tatanggap ng ganitong karami. Once na wala kayong sariling production or wala kayong hawak na production na cut and sew. Yung halimbawa, meron kayong partner, okay lang yun. Kasi may siguradong magtatahi. Pero kung saka pa lang kayo maghahanap, mahirap yun. Wag po kayong basta tatanggap ng orders kung walang kasiguraduhan na maipoproduce. Diyan siya naipit. Kasi siguro, nung naghahanap siya ng mura, walang nagbigay sa kanya. So ngayon, pag-usapan natin, bakit ba yung Barbara Top? Sir, sikat naman yan, bakit walang ganong nagtatahi? Kung usapang Tiangge kasi, ang mga ginagawa sa Tiangge, fast-moving items. Like for example, t-shirt, shirt na walang bulsa. Kaya ang pajama terno ang daming tumahi eh. Bakit? Fast-moving items yan eh. Madaling gawin sa patahian, madali tabasin, madali tahiin. Yun yung mga fast-moving. Kaya ang bayad dyan, since fast-moving, hindi ganun kalaki sa mga subcode, especially subcode. Ngayon, si Barbara Top, although tingin ko kung magkakaroon ng mass production yan, maraming bibili. Hindi siya yung fast-moving item kasi nga matagal siyang gawin.
Pag matagal gawin ng isang item, mahaba ang nagiging production time frame, lumalaki rin ang production value. So, hindi siya talaga pwede ibenta ng mababang presyo. And, siguro may papayo ko dito sa mga sa mga buyers na na-scam, and also kay Ma'am Trixie na seller, next time, kung may pagkakataon pa, na possible siguro, pag na-solusyonan nyo yung mga problema nyo sa kanya-kanya yung buyers, pagka nabayaran nyo na sila pare-pareho, in the near future, baka makapag-umpisa ulit kayo, pag-aralan nyo maigi yung production. Hindi ko sinasabing magkaroon kayo kaagad ng sariling production, mas maganda kung meron, pero pag-aralan nyo at least yung production na, yung idea man lang. Kasi kung may idea kayo na itong gawa na to matagal tahiin to, sigurado ito kung matagal tahiin, wala akong mabibiling 39 pesos niyan. Yun man lang. Kasi ang naging problema nila rito na ano sila kumbaga akala nila ganun lang yung value ng item. Na nakapag-estimate na sila. Halimbawa, uy, puhunan ko dito 39. May bebenta ko to ng 70, edi kikita ko, na-excite ka, kuha ka down payment. Ending nung nasa yun na yung down payment, wala ka nahanap na supplier. Kasi nagkamali ka ng estimated value sa product. Hindi pala siya 39. Hala, ang puhunan pala sa kanya, 120. Paano yan? Naialok ko sa buyer ng 70. Di ba? Nag-miscomputation ka agad. Proper costing, kumbaga. Ang point ko lang, kahit naman hindi ka mag-costing pa, yung idea lang sa production, magkakaroon ka na ng idea na itong item na to, hindi to pwedeng pang 39 lang kasi matagal gawin. Yun man lang. Para pag may nag-offer sa'yo, uy, 39 lang to, ay, hindi ako naniniwala, hindi kaya tagiin ng 39 pesos yan. Yeah. So, yun lang. Pag-aralan nyo lang yun. Kasi sa online ngayon, marami na naman nagtuturo. Especially YouTube channel natin, nanood na kayo sa amin, bago kayo manood sa iba. May mga nagtuturo naman yan. May tutorial na rin po kami yan. Pero, iba na yung pangalan nung sa atin. Hindi na siya Barbara. Cassandra na. Bakit? Kasi, mas pinaganda naman namin. Yun yung masasabi. Iniba namin ang konti yung design. Okay? So, tuloy natin yung usapan nila. Sige. Ganito, Trixie, kailangan intindihin mo, nagsimula itong lahat dahil nangako ka, nagbenta ka, nangangamba rin sila. So, halata na